Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nang makita ni Taz si Odie na umaakyat sa hagdan papunta sa platform ng Free Fall Jump Station, sinundan niya ang dalaga. Nag-aalala kasi siya na baka bigla itong tumalon habang busy ang mga staff sa paglalagay ng harness sa ibang mga adventurer sa itaas. Huminto sa gitna ng hagdan si Odie at hinarap siya. Humalukip-kip ito at pinaningkitan siya ng mga mata. "Bakit mo ba ako sinusundan?" Itinaas ni Taz ang mga kamay, tanda ng pagsuko. "AC ka lang. Gusto ko lang mag-sorry sa iyo kaya kita sinundan. Pwede bang patawarin mo na ako sa pagiging pakialamero ko?" Nag-iwas ng tingin si Odie. Pagkatapos ay umupo ito sa hagdan at niyakap ang mga binti. Sa pagkagulat ni Taz, humikbi ang dalaga. "Hindi na ako galit. At pinapatawad na kita, Taz." "Hey, umiiyak ka ba?" "Hindi ako umiiyak," parang batang tanggi ni Odie. Umiiyak nga si Odie. Isa pang katangian ng mga babaeng hindi maintindihan ni Taz ay ang pagsasabi ng hindi ng mga ito, kahit oo, naman pala ang tamang sagot. Parang palaisipan ang mga babae, karaniwan, naiiwan siyang litong-lito. Umupo si Taz sa kabilang dulo ng baitang, saka ipinatong ang mga braso sa mga binti. Hindi na siya nagkamaling tumingin kay Odie dahil ayaw na niyang makita uli itong umiiyak. Tuwing nadarama ni Odie ang sama ng loob, pakiramdam niya ay napapahiya siya. "Gusto ko lang naman makatulong. Pasensya ka na kung nakasama pa ang ginawa ko." Matagal bago nagsalita si Odie. "Hindi, Taz. Ang totoo niyan, nagpapasalamat pa ako sa ginawa mo. Kung hindi mo sila inimbitahan dito, baka hindi ko na sila naharap kahit kailan kasi naduduwag ako. Pero masaya akong makita at makasama uli sila ngayon. Kung gano'n naman pala, bakit iniwan mo sila ngayon? Mukha namang ang saya ng kwentuhan niyo ni na Monica. Babalik din naman agad ako." "Gusto ko lang umiyak sandali," humihikbing sagot ni Odie. "Ayokong makita nila akong umiyak kasi lalo lang silang mag-aalala sa akin." Naglakas loob na si Taz na balingan si Odie. Nakayukyok ang mukha nito sa mga tuhod kaya hindi niya nakikita ang mga luha nito. Pero base sa basag na boses at pagyugyog ng mga balikat nito, halatang umiiyak ito. Luha ba iyan ng tuwa? Natawa ng mahina si Odie, pero nangibabaw pa rin ang paghikbi nito. "Nagmumukmuk ako sa guilt. Sobrang nakatuon ako sa sarili kong sakit na nakalimutan ko nang may problema rin ang mga kaibigan ko. Nandyan sila sa akin noong nagdadalamhati ako, pero hindi ako nandyan para sa kanila noong kailangan nila ako. Lalo na si Monica. Iniwan siya ni Anton matapos siyang mabuntis. Nagtago siya sa publiko at kahit sa pamilya niya ay hindi niya ipinaalam ang pagbubuntis niya. 9 na buwan siyang nagtiis mag-isa, kahit pwede naman niya akong tawagan. Pero hindi niya ginawa dahil alam niyang nagluluksa pa ako. Hindi ko maisip na nag-iisa siyang manganak sa ospital. Ang sama ng pakiramdam ko sa pagiging masamang kaibigan ko sa pinakamatalik kong kaibigan. Pakiramdam ko ay wala akong silbi. Pero alam mo kung ano ang mas malala? Yung pakiramdam na kahit malaki ang pagkukulang ko sa kanila, nakasuporta pa rin sila sa akin. Ako pa rin yung binibaby nila. Hindi ko tuloy maiwasang tanungin ang sarili ko kung ano ba nang pinaggagawa ko sa buhay ko." Kahit nakikisimpatya si Taz sa pag-iyak ni Odie ngayon, hindi pa rin niya maiwasang matuwa sa huling sinabi nito. Naiisip na siguro ni Odie na nag-aaksaya lang ito ng oras sa pagpapahaba ng pagluluksa at pag-iisip kung paano mamatay na magmumukhang aksidente dahil may mga taong nangangailangan pa rin dito. Katulad ng mga kaibigan nito. Kung ganoon, tama naman pala ang ginawa niyang pagpapalit ng estratehiya. Nakaisapigilan si Odie sa bawat pagtatangka sa sariling buhay, ipakita na lang niya rito na may dahilan pa para mabuhay ang dalaga. Na may mga taong nagmamahal pa rin sa kanya at nangangailangan sa kanya. "Maswerte ka sa mga kaibigan mo," komento ni Taz. "Ginagawa nilang mabuti ang trabaho nila bilang kaibigan." "Trabaho?" "Oo, trabaho ng kaibigan na tanggapin at yakapin ang kaibigang naliligaw ang landas. Nang walang tanong-tanong.
Yon ang ginagawa ng mga kaibigan mo sa iyo ngayon. Pakiramdam ko, hindi ko sila karapat-dapat. Dapat matuto ka mula sa iyong kaibigan, Odi, hindi napigil ang komento ni Taz. Nag-angat ng tingin si Odi sa kanya. Namumula at mamasa-masa ang mga mata nito. Ha? Natapos ang mundo mo nang pumanaw si Pluto. Pero hindi mo ba naisip na gumuho rin ang mundo ni Monica nang nalaman niyang buntis siya at iniwan pa siya ng gagong nakabuntis sa kanya? Hindi sumagot si Odi kaya nagpatuloy si Taz. Pinayagan mong mamatay ang sarili mo sa loob ng magwakas ang mundo mo. Bumangon si Monica at sinimulang buuin muli ang mundo niya. Pinayagan mo ang sarili mong magdusa. Pinili niyang maging masaya siya. Magkaiba kami ni Monica. May dahilan siya para lumaban. May anak siya, giit ni Odi sa mapait na boses. Si Pluto lang ba ang dahilan mo para mabuhay? Kung ganon, paano ka nabuhay noong panahong hindi mo pa siya nakikilala? Dumaan ang galit sa mga mata ni Odi. Kinagat nito ang ibabang labi para marahil pigilan ang sariling sumagot. Pwede mong sabihing walang makakaintindi sa nararamdaman mo. Pero naiintindihan namin, Odi. Lahat naman tayo, nawawala ng minamahal sa iba't ibang paraan, pagpapatuloy ni Taz. Masakit nga sigurong mawala ng taong hindi na makakabalik kahit kailan. Pero masakit din naman mawala ng taong kahit buhay pa, hindi mo naman maabot. Nawalan ako ng mga magulang ko, hindi sa kamatayan kundi sa kanilang bagong buhay. Ang buhay na pinili nilang iwan sa akin. Siguro nga mas maswerte pa rin ako dahil nandyan lang sila at pwede kong makita at makausap kung kailan ko gugustuhin. Pero hindi ko naman magawa dahil pakiramdam ko, nakakaistorbo lang ako tuwing tatawagan ko sila. Na para bang gusto nilang mawala na lang ako sa buhay nila. Masakit din mawala ng minamahal sa ganun ng paraan. Ang punto, kapag nawala ang isang mahal sa buhay, huwag mong mawala ang sarili mo habang nagpapagaling. Dahil kahit pilitin mo man bumangon o hindi na sila babalik. Lalong lumakas ang hikbi ni Odi. Napabuntong hininga naman si Taz. Hindi siya emosyonal na tao. Matagal na rin niyang napatawad ang kanyang mga magulang kung tinanggal man siya ng mga ito sa kanya-kanyang bagong pamilya. Hindi niya akalaing nandoon pa rin pala ang kalungkutan dahil nawala sa kanya ang mga magulang sa mapait na paraan. At lalong hindi niya akalain na ibabahagi niya ang kahinaan niya sa isang estranghera. Naramdaman lang niya na kailangan niyang iparamdam kay Odi na hindi lang ito ang nag-iisang nawalan ng minamahal. Para kahit paano, malaman ni Odi na hindi kailangang huminto ng mundo nito. Hindi niya inasahan na magiging maganda ang pakiramdam, ang sabihin ang mga bagay na matagal na niyang pinipigilan. Dumiretso ng upo si Odi, saka pinunasan ng mga kamay ang mga luha. Pagkatapos ay binalingan siya nito ng may determinasyon sa mga mata. Tumalon tayo, Taz. Ha, ano? Tatalon tayo? Subukan natin ang free fall jump. Bakit? Ayaw kong mag-isa. Kahit ngayon lang. Tinamaan si Taz sa sinabi ni Odi. Bago pa maproseso ng isip niya ang kanyang nararamdaman, tumayo na siya at nilahad ang kamay sa dalaga. Nang hawakan nito ang kamay niya at hinila niya ito patayo, may isang bagay siyang inamin sa sarili niya. Gusto niya si Odi. Oo, minsan ganyan talaga ang buhay. Sa susunod na kabanata, sabay na haharapin ni Taz at Odi ang kanilang takot sa free fall jump na magbibigay daan para mas mapalapit ang kanilang relasyon. Kasabay nito, unti-unti ring mabubuksan ang puso ni Taz sa pagmamahal at pagtanggap ng damdamin niya para kay Odi. Kaya abangan natin,